Okay, so hello po sa lahat ng mga ka-Shih Tzu natin at welcome back sa ating channel, ang Ecubel TV. Yan. So magandang araw po sa inyong lahat. Bago ko mag-umpisa, gusto kong i-congrats si Ma'am Cynthia Wu. Yan, taga-Pasig po sila. Nanganak po yung kanilang choco liver, nanganak po ng mga babae. At may lumabas na blue. So, tinignan ko yung PCCI. Nakalimutan ko lang kung mayroon bang history ng blue or malayo. Ang na-expect nga namin, black at saka choco liver ang lumabas. Pero, excuse me, naglabas po ng blue. So, congrats po sa inyo, Ma'am Cynthia. Yun. At binabati ko po si Ma'am Kat Yulang. Yulang ba o Ulang yung pagka-pronounce? Sorry po kung mali. At gusto ko ring pasalamatan si Sir Russell, OFW po sa Saudi, reserve po sila, nagpa-reserve po sila sa amin ng isang puppy kasi nanganak po yung aking dam. Unang araw pa lang, siguro kakapanganak pa lang, habang nanganganak yung aking aso, ipinopost ko sa page, pinopost ko sa Facebook. Nag-message ka agad at nag-usap kami. Nagpapaanak pa lang ako noon Anong natapos ng mga anak, nag-usap ulit kami, nagpa-reserve po sila. So, thank you po sa tiwala ninyo, Sir Russell. Taga Pampanga si Sir Russell, so yung magre-receive nung puppy kapag okay na, yung family niya sa Pampanga. So, ihahatid natin. At saka, thank you din sa pag-avail ni Ma'am Rochelle, taga Antipolo si Ma'am Rochelle. So, thank you sa pag-avail niya ng puppy. Asahan ninyo na kapag 3 weeks dumilap na yung mata, mag-update tayo ng picture. Tsaka, or 1 month na. Yan. So, asahan ninyo na time to time, mababantayan po ninyo yung paglaki ng mga tuta ninyo. So, ayun. Ngayon, meron akong gustong i-share mga ka-Shih Tzu. Hindi ko nasagot kasi yung mga ka-Shih Tzu natin na nag-message sa Sapro PH. So, kung gusto nyo meron kayong tanong sa amin, gusto nyo kami makontak, search nyo po yung Sapro PH. Yan. Diyan nyo po ako mami-message. Lagi naman tayo naka-online. So, pasensya na, hindi ko po sila nasagot kasi busy talaga ako mga kinancel ko yung mga trabaho ko kasi nag-aabang ako, nagpupuyat ako kasi manganganak yung mga dam ko. Lagi kong sinisigurado na hindi ako sakto, mababantayan ko talaga. Kasi mahirap na baka manganak sila, wala ako. So baka magka-problema. So ayun. Yung mga Shih Tzu natin kasi, yung mga tanong nila ng mga nakaraan, may kinalaman doon sa mga buntis silang aso. Sakto, nanganak yung aso ko. Kaya naalala ko na yung mga tinatanong nila. Yung isa kasi sa mga tinatanong nila sa akin, paano daw malaman na malapit ng mga anak yung kanilang dam. So, papaiksiin na lang natin mga ka-Shih Tzu. Ang sabi ng iba, kapag hinihingal daw, sign na daw na nagle-labor. Hindi po accurate yan, mga ka-Shih Tzu. Kasi may mga senaryo na nanganak yung Shih Tzu, hindi naman hinihingal na lumalabas yung dila. May ganong senaryo. Pero karamihan talaga na kapag may nararamdaman o nagle-labor sila, hinihingal. Pero case to case yan. Kaya kung yun ang pagpapasyahan natin lagi, baka mamaya umabsent yung ibang mga ka-Shih Tzu natin. Kasi yung iba, naging problema nung kausap natin sa page, nag-leave daw siya ng 3 araw. Tapos na yung leave niya, kasi hinihingal yung aso niya. Tumawag siya sa boss niya, nag-leave na manganganak yung aso niya, nagpaalam. Tapos na yung leave, di pa nanganganak yung aso. So, sayang, di ba? So, nangyari, nanganak yung aso niya, nasa trabaho siya. Buti na lang kako, may nakisuyuan siyang na magbantay ng aso niya. Yun lang, namatayan ng 2 kasi yung ating ka-Shih Tzu siya talagang magaling mag-handle dun sa
alaga niya, iba yung nag-assist. So, nakakalungkot. So, ngayon, tinatanong nila, paano ba dapat ang gawin para tama yung o accurate na pwede kang mag-leave kasi in 24 hours pwede na mga anak yung aso mo. Ano yung mga senyales? Simple lang. Kung 55 days at hinihingal yung aso ninyo, mamaya mainit na yung panahon. Diba? Kaya hinihingal. So, kailan kayo mag-aabang? Maging ready kayo kapag ika-58 days ng aso ninyo. 58 days onwards. 58, 59, 60, 61, 63. So, start kayo sa 58. Ang hindi alam kasi ng marami, yung 58 days kasi, safe na. Pwede nang manganak yung mga Shih Tzu natin. Baka may magsabi naman dyan, bakit sa yung iba 72 daw, 65 days? Sa small breed po kasi, hindi po umaabot ang 72 days. Sa mga large breed po yun. Sa mga large breed, kung meron mang 65, siguro yung size ng kanilang Shih Tzu, hindi small type. May mga Shih Tzu kasi na parang medium size na eh. So, baka ganon. Pero sa tagal naming pag-aaso, ang pinakamatagal talaga 63 days. Yan. So 58, pwede nang manganak. Ang gawin ninyo mga ka-Shih Tzu kapag ika-58 days na, magabang na kayo. Kung gusto niyo umabsent, kasi ako wala naman, ahabo ko naman yung oras ko, kaya pwede akong huwag magtrabaho sa loob ng 5 araw. Sa 5 araw na yan, 58, 59, 60, 63, hindi ako, masasalisihan ng aso ko na nanganak siya, hindi ko alam. Kasi nakabantay ako ng 5 araw eh. Diba? So kung hindi nyo kaya magbantay ng 5 araw, halimbawa, 3 araw lang, etong gawin ninyo. Huwag tayong manghula kung manganak na o hindi. Ang isang senyalis dyan, kapag ang nakita ninyo yung aso ninyo na meron kasing aso na hindi rin naman naghuhukay, yung nagdi-nesting, napanood ko yan sa mga ibang YouTube na sinasabi nila, naghuhukay na yung aso malapit na mga anak. Tama din naman yun. Possible na mga anak. Pero itong ituturo ko sa inyo, mas accurate to. Kumuha kayo ng temperature. Ito, doon sa mga ka-Shih Tzu natin, bili kayo nito, mura lang to. Para ba ito buksan? Kanday lang, buksan ko. Yan. 100 ata bili ko dito or 120. So, meron siyang battery. Yan o. Yan. So, ang normal na temperature ng aso ay yung 39 to 39.5 normal yon. So, kapag chinek yung temperature nila at nakita nyo, naging 38, bumaba 37, in 24 hours, manganganak na po yung aso ninyo. So, ganun kasimple. Kapag nakita nyo bumagsak yung temperature ng aso nyo, kung gusto ninyong umabsent o gusto ninyong pantayin yung Shih Tzu nyo in 24 hours, manganganak yan. So, di ba? Mas accurate. Yun. So, bili kayo nito. Mag-invest kayo nito. Tsaka, ang gamitin yung battery, yung magandang klase para hindi agad malobat. So, ganun lang gagawin ninyo ka-Shih Tzu. Yung 58 days na sinasabi ko, pwede kayong magbilang sa unang stud. Baka may nagsasabi dyan, sa second stud sila nagbibilang. Wala namang problema. Pero ang totoo niyan, sa unang stud, kadalasan sa unang stud, sa pool na yon, yung mga Shih Tzu natin, buntis na yon. Yung second stud, bonus na lang yon. Kaya ako, nagbibilang ako sa unang stud. So, gawin niyo pang 58 days, abang na kayo. Kung gusto niyo i-check, kung gusto niyo pumasok sa trabaho, ang gawin niyo, bago kayo umalis, check yung temperature. 39.3. Okay. Pwedeng bukas pa manganak yan. Tingnan mo ulit yung kinabukas, tingnan mo yung temperature. Kung normal ang temperature, hindi kayo kakabahan. Wag kayong magbantay ng mas maaga sa 58 days. Yung 58 days kadalasan ng maraming anak, malaki ang tiyan, napapaaga yun 58, 59 nanganganak na sila. May mga case din naman ng mga 57 na madaling araw, nanganganak na sila. May mga ganon. So, yung iba kasi,
55 pa lang, ewan ko ba bakit nababantay silang 55, hindi pa naman manganganak yun. Premature yun kapag lumabas. So, abang kayo sa sa safe na date. Doon kayo mag-abang para hindi sayang yung pagbabantay ninyo. Ngayon, kung tingin nyo sa 58, normal ang temperature, walang sign, okay, pwedeng bukas. Wag kasi nangyayari, doon sa isang kashitsu ko, kashitsu natin, nag-abang ng maaga. Kasi parang naghuhukay na raw, 56 days pa lang naghuhukay na yung kanyang aso. May ganun talagang attitude yung aso ko nga, si Tamiya, hindi buntis, naghuhukay So, ang tawag nila doon, pagka first time, sorry sa term, napapraning na sila. So, yun ang simpleng ideya na baka makatulong sa inyo, yung paggamit ng temperature. Yan. So, yung paghuhukay, yung non-stop na paghuhukay nila, additional na lang yun. Yung lalabas na yung puppy. Yan. Ito pa pala, kapag nakita ninyo yung paghinga ng aso ninyo, minsan hindi lumalabas yung dila, pero yung kanyang tiyan, yung taas baba ng tiyan niya, hindi normal. Yung parang, kasi yung iba hindi naman yung nakabuka yung bibig Kaya hindi natin alam na hinihingal pala. Merong ganon. May mga ganong senaryo. So, tingnan mo. Kasi kapag yung hinga nila, hindi normal, may nararamdaman yon. Possible na nagle-labor na yun. Yun. So, yun ang mga titingnan ninyong sign. Pag bumagsak na yung temperature nila, yung kanilang paghinga, hindi normal, at yung pagtigas ng tiyan nila, titigas yung tiyan nila, tapos biglang magre-relax. Titigas, mag-relax. Yun, in 24 hours manganganak yan. Yan lang ang babantayan ninyo mga kashitsu para hindi naman tayo yung napapagod, napupuyat na mahaba at madahuli hindi pa pala manganganak, di ba? So, ayun, sana nakatulong yung ideya na yun doon sa mga kashitsu natin. At saka, pahabol pala, kanina hindi ko na sagot yung inquiry ni Sir Arnold. Taga San Sir Arnold? Davao. May nakausap din ako sa Davao pero gusto din pa-reserve. Hindi pa kami masyado nag-usap pero Sir Arnold, kukuha daw siya ng puppy. Magpapareserve na. So, bakit nga ba yung mga taga Davao kumukuha sa atin? Ang target ko kasi, mga kashitsu, ang mahal kasi ng rare color. Doon sa hindi pa alam ng marami, hanggang ngayon, meron pa rin 70,000, 80,000, may 100,000 pa rin ng mga rare color. Sa atin, sa Sapor PH, dito sa Equal TV, mas mura tayong magbenta. Kung iba na mamahalan, pero hindi talaga nila alam na mas mahal talaga yung mga rare color. So, ang plano ko, baka next year ko mabuo, tawag dito, matuloy yung plano ko. Kasi yung ibang mga kashitsu natin, gusto mag-alaga ng rare color, pero hindi nila ma-avail kasi ang mahal nga at ang hirap makabili. Yung ibang mga breeder, hindi nila basta-basta binibenta to. Kung hindi ka naman din kilala, parang ano ba yung mga luxury na mga sasakyan, mami? Yung may kabayo? Nakalimutan ko. Ano pang luxury? Meron kasing sa mundo ng mga kotse, yung mamahaling sasakyan. Maliban doon. Yung parang kabayo, ano ba yun? Basta merong luxury na sasakyan na kahit afford mong bilhin, nakalimutan ko kung anong brand yun Kahit afford mo siyang bilhin, hindi siya ibebenta ng kumpanya doon sa mga ordinaryong tao lang na dahil nanalo ka sa loto, pwede ka nang makabili ng mamahaling sasakyan na ganito. Hindi nila ibinibigay kasi ang pagbili mo ng sasakyan, yung mga luxury na sasakyan, mahal lang maintenance nun
um, bandang huli, hindi mo rin ito maalagaan. Tinitingnan ng mga kumpanya na yan na kung kaya mo bang, nakalimutan ko, kung kaya mo bang yung maintenance ng sasakyan na ito, kaya mo bang gastusan. Kasi yung iba, bibili ng sasakyan, mahal pala yung maintenance. Bandang huli, naitambak lang din. Yung mga instant milyonaryo, tinitingnan ng kumpanya ng mga luxury car niya na kung ibebenta nila to sa hindi naman kilalang tao na biglang yaman lang. Hindi. Kailangan, ang pagbebenta nila, sinisigurado nila na kaya yung mga gastusin dito sa sasakyan na to. Nagigets ba? Hindi ko maano eh. Parang ganun sa mga aso. May mga aso na 100,000, 80,000 na Shih Tzu lang yan Hindi nila ibinebenta, itong mga breeder na ito, hindi nila basta-basta ibinebenta ito sa basta ordinary yung breeder lang. Alam mo, breeder ka, bibili ka, hindi nila ito ibibigay ng basta-basta. Naghahanap, kahit may pambayad ka, hindi nila ito ibinebenta. Namimili sila ng pagbebentahan nila. Alam mo, kung may pangalan yung bibili, o sikat din na breeder, di ba? Or kilala. So, doon nila ibebenta. Hindi porket avail mo yung ganong presyo, ibebentahan ka na. Merong ganon na umiiral sa mundo ng pag-aaso. Sa mga luxury car nga, merong ganon. Ganon din sa mga aso. Ang target natin, makapag-breed ng mga rare color na ito, dito na sa Metro Manila, na hindi na kailangan pumunta pa ng malayong lugar. Hindi mo na kailangan mag-import ng ibang bansa. Kasi pag nag-import ka, mas mahal. Di ba? So, dito na kukunin. So, yun ang target natin na yung mga Shih Tzu natin makabili ng mga murang mga rare color. Mga quality na mga Shih Tzu pero sa presyong pakatarungan. So, yung iba kasi 100,000, may kilala kong breeder, may mga condition pa yan. So, asiselan, kaya hindi sila makabili. So, ang target, plano ko rin, ang target natin, makapag-produce ng mga rare color, pero mas mura doon sa mga breeder na ang hirap-hirap bumili sa kanila. Kaya akala ng iba, pagka may budget, makakabili na yun. Hindi basta-basta makakuha sa kanila ng mga ganong product o produkto ng aso nila. Kasi kahit ako, nagagandaan ako sa mga aso nila So, one time, nag-inquire ako, hindi ako pinansin. Sabi ko, makaka-produce din ako ng mga ganong aso. Para doon sa may ibang Shih Tzu natin, mas mura natin sila ibibigay. Yung iba kasi sa 40,000, namamahalan sila. Actually, mura na yun Sa iba, 70 pataas. Ayun. Yun ang target natin. Sana next year makuha natin yung plano natin ganon. Kasi yung mga ibang taga dito sa Quezon City, kumukuha pa ng mga sa ibang bansa ng mga Shih Tzu. Diba? Para makuha nila yung gusto nila. Pwede naman natin i-breed dito. Diba? So, meron akong kausap ng mga breeder. So, nagpapalitan kami ng ideya, tsaka yung tinatanong ko yung mga opinion nila. Nakikipagtulungan naman sila. So, yun ang target namin. Para, lalayo pa ba kayo? Diba? Kung meron naman dito sa atin. Diba? Ika nga, bibili ka pa ba ng isda sa malayo kung dyan sa harap ng bahay mo meron na. Yun ang target natin. Kaya lang naman nagmamahal yan kasi ang hirap nilang hanapin. Pero kung nandito na sa lugar natin at alam ng ibang mga breeder na nakukuha na rin natin yan dito lang mismo malapit sa lugar natin, yung presyo niyan hindi na OA. So, yung mga pinapangarap ng mga Shih Tzu natin na magkaroon ng mga rare color na sakto lang din doon sa mga ginastos nila. Hindi naman OA yung presyo. So, ayun ang target natin. So, ayun. Mga Shih Tzu, kung meron kayong mga tanong at hindi ko na
napahagingan dito sa ating video, mag-comment lang kayo, di kaya mag-message kayo doon sa ating page ng Sapro PH. Yan. So, ayun, magsasaing na ako at parating na yung aking mga anak galing school. So, sa susunod na video ulit natin. Thank you, thank you.